Pinipilit nyo ipasok ang sarili nyo sa negosyo ng magic. Ayaw nga namin ng magic! Sinong bebentahan ninyo? Nag-uumpisa ang negosyo hindi sa gusto ninyo, sa gusto ng iba, gusto ng clients. Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Lecture 2 ng Batch 17. Kasama natin ang Magicians Foundation Incorporated, ang MagFi. You know? You know? Yun! You know? Kaya isang produktibong araw, no, sa ating mga kabisyo sa pagnenegosyo. Para maging produktibo, mag-take notes kayo, ha? Take notes, ha? Magsulat-sulat kayo dyan, ha? Mag-register. Sayang ang libro, ha? Magsulat kayo dyan. Okay, lecture 2 na tayo, ha? Mga kabisyo, 6 na lectures to. At ngayon, nasa second lecture na tayo. Sana napanood ninyo yung unang lecture natin. Okay. Ito ang ating slides, no? Makikita ninyo. Pero dito, sa intro na to, makikita ninyo kung sino muna ako. Kung ano yung company ko. Pero since 2012, ang aking accounting firm nabuo na. Tapos mayroon din dyan ang aming foundation, nabuo na rin. No? At anong mga serbisyo? Bakit ko rin sinasabi? Kasi baka later on, meron kayong referral. No? Basta anything about sa business, alam natin gawin yan. No? Pagre-register, pagko-conceptualize ng negosyo, hanggang sa pag-monitor, pag-maintain, mga filing ng BIR taxes, hanggang sa kahit isara mo yan. No, yung negosyo mo, kayang-kaya natin gawin yan. Yan ang BVG Accounting and Business Consultancy. Yan naman ang aking kung sino man ako. Kung sino man ako, bahala na kayo. Dahil nandito na tayo sa lecture 2, ang title natin ay Negosyo at di Usyoso. Yan, yung para bang nakikichika-chika lang. No? Chismis-chismis lang, okay, nod-nod lang, dahil ang gusto natin, ang challenge nga natin, dapat magsubok. No? Dapat mag-try. No? Matatakot ka, parang papalpak ka, huwag ka muna mag-try ng malaking ang negosyo mo kagad. Yun ang isang malaking pagkakamali ng mga sumusubok sa pagnenegosyo. Akala nila, pag malaki na ang negosyo, ay malaki ang kapital, hindi na malulugi. Oy, baka lalo kang malugi kasi hindi ka marunong, ang laki ng mga hinahandle mo, dami mong ginagawa, tapos hindi mo alam yung mga dynamics, lalo kang malulugi. Kaya hanggat maaari nga, kahit ngayon, kahit may 100 pesos, 500 pesos ka, 1,000 pesos, subukan mo ng magnegosyo. No, i-try mo na. Ang pagnenegosyo, kahit 500 pesos ang initial mo na puhunan, ang umpisa mong puhunan, versus sa 5 million pesos na puhunan, pare-parehas ng iniisip yan. Mag-iisip ka, 500 pesos negosyo mo, 5 million, mag-iisip ka, anong produkto bebenta mo? Anong serbisyo gagawin mo? Paano mo bibilhin? Saan ka bibili? Paano mo ibebenta? Paano mo ipapackage? Paano ka mag-a-approach ng customers? Magpapautang ka ba o hindi? No? Paano kikita ka ba? Magko-compute ka rin. Pares din ang computation. Kahit 5 million pesos ang puhunan mo, ganun din. Nagkataon lang sa 5 million pesos, meron ka pang mga taong i-handle. May empleyado ka. Ngayon, baka mas mahirap sa iyo, hindi ka marunong mag-handle ng tao, hindi ka marunong mag-manage, magmando, talagang malulugi ka. Pero parehas ng dynamics, parehas ng iniisip. Kaya, mas maganda, ma-experience mo na yung 500 pesos na negosyo, yung 1,000, yung 10,000, 50,000, bago ka sumabak sa malalaking mga puhunan. Kasi ganun ang iniisip ng ibang mga empleyado. Karamihan empleyado, mag-iipon, mga 1 million pesos, tapos sasabak na ako sa negosyo. Ay naku, may mga kwento tayong ganyan, nalulugi lang. Hindi alam ang gagawin, hindi alam ang nangyayari. Kaya dapat huwag kang makiusyoso lang. Talagang seryosohin mo ang negosyo, aralin mo ng aralin. Ayos ba? Thumbs up, thumbs up. Kasi wala tayo sa Zoom ngayon thumbs up ha. Live tayo ngayon ha. Live thumbs up. Live thumbs up. Anong abangan natin, asahan natin dito? Sa pag-aaral natin dito, papakita natin ito ng mga participants, mag-participate kayo, may tanong kayo, may gusto kayong sabihin, okay rin. Matuto tayo sa bawat isa. Baka may mga nanonood ding mga investors din dito. Na ibig sabihin, kasi sa dulo nga nito, ang gusto natin, magpasa kayo ng business plan,
At baka merong mga investors or donors na gustong tumulong doon sa negosyo ninyo. Pero dahil mag-fee ito, exempted ito, hindi ko na kayo ine-expect na hihingi kayo ng puhunan. Malay ninyo ha. Kaya pero ang dulo pa rin, magpapasa pa rin ng simple business plan. At maganda naman, mag-try-try kayong ganun para maaral natin yung gusto nyong pasuking negosyo. At baka seryosohin nga ninyo yung negosyong papasukin ninyo, mas maganda talaga may business plan na. Yung mga magulang natin, nagkaroon sila ng mga negosyo, yung mga nauna sa atin, wala silang formal na education at walang formal na business plan na pinasa. Pero unti-unti, kinakapa nila yan. At sa utak naman nila, meron silang iniisip na kung ano yung mga plano-plano nila sa buhay nila. Plus, hindi sila nakapagtapos. O so, ibig sabihin, naku, sa negosyo, hindi naman pala kailangang tapos sa pag-aaral. No? Basta marunong ng math. Hindi kailangan ang college degree. Hindi kailangan ang malaking puhunan. No? Yan, yung mga myth, yan, yung mga myth sa pagnenegosyo. At meron ding myth na, naku, pag may naisip kang business concept, huwag mo ikwento, sarilinin mo lang. Uy, naku, mali yun. Dapat, kinukwento mo yung negosyo na naiisip mo. Bakit? Posible niya nakawin niya pag kinuwento. Okay lang. O pag ninakaw niya at naging successful siya, naku, matuwa ka. Bakit? Yung mga ideas mo pala, ibig sabihin, ma-validate mo. Magaling ka pala, makaisip. At ngayon, sinong gumastos? Siya. Yung ibang tao ang gumastos. Tapos, mag-isip ka pa ulit ng mga bago mong negosyo. Ibig sabihin, na-validate mo yung knowledge mo. Kinukwento ang pagnenegosyo sa ibang tao para rin mas lalo kang matuto sa iba. Kasi kadalasan sinisikret yung iba kasi ako baka nakawin, agawin yung concept mo, yung idea mo. Hindi. Mas maganda makipagkwentuhan ka. Plus, yung mga magagaling na mga businessman, pagka nakausap mo naman ng ganyan, talagang mag-a-advise pa rin yan eh. Sa totoo lang din, hindi naman magnanakaw rin ng concept yan eh. Baka nga kunin ka pang partner. Kaya dapat matuto kayong mag-share ng inyong mga business ideas. Yan yung mga ilang mga myths. So, asahan natin, magbigay kayo ng business plan ninyo at syempre, makipagtulungan. Tulong-tulungan tayo rito, no? Maganda, i-discuss ninyo yung business plan ninyo sa isa't isa. Ayos, thumbs up! Naksan, ha? Thumbs up ulit. Thumbs up, ha? Live thumbs up. Live, ha? Walang gumagapang ng mga ganun-ganun, ha? Ganun. Simulan natin ang ating Lecture 2 definition ng business. Ano ba yung ibig sabihin ng business, salitang business, no? Sabi rito, business, any activity, no, that seeks to provide goods and services to others while operating at a profit. Kita nyo na, merong problema, magsasatisfy ka, bibigay ka ng solusyon, o provide ka ng goods or service para kumita ka. Kahit anong activity na ikaw ay kikita, negosyo ang tawag doon. Pero pera-pera nga lang ba? Kaya sabi natin, dapat dagdagan nyo naman ng deeper meaning. Lagyan nyo naman ng, basta wag lang pera-pera. Ibig sabihin, meron namang something deep purpose kung bakit gusto mong kumita. Kasi nung araw nga, sabi ko nga, barter lang, exchange lang, masaya na tayong lahat. Hindi na natin naisip na, mas maraming ari-arian ito, mas lamang ito. Hindi na natin naisip yun eh. Kasi parang lahat tayo, sama-sama, ari-arian natin lahat ito. No, basta lahat tayo, sabay-sabay tayong kakain, sabay-sabay. Di ba, ganun yan, napapanood natin, yung mga lumang pelikula natin. Merong mga ngaso, kukuha ng nakahuli ng isang baboy ramo, tapos yung buong barangay na nun, kakain na yun. No? Pero ngayon, nauso yung angkin-angkinan eh. Kaya ngayon, nagkakaroon ng lamang-lamangan. Magagalit kayo sa akin pagka ginamit kong term, ang businessman ay manlalamang. Pero sa totoo lang, ini-English lang naman natin at a profit. Sa totoo lang, ito yung halaga ng binili mong paninda, lalamangan mo siya, tataasan mo, dadagdagan mo, at mabebenta mo, kikita ka. Kaya ngayon, yung mga sobrang yaman dyan, mga manlalamang kayo sa buhay. Kasi, hindi ka naman din basta-basta makakalamang din kung hindi naman magpapalamang din yung bibili. Anong ibig sabihin? Dapat pag bumili rin siya, maintindihan din niya, talagang kikita yan. Talagang lalamang yan. Talagang bibigyan ko ng additional yan. No? Kasi, bakit? Talagang nagpakapagod yan eh. May value yan kung bakit niya dinagdagan yung halaga ng paninda.
Alam nga naman, bili lang ako ng bili, tapos benta ako ng benta sa inyo. Parehas lang ang presyo. Hindi pa pwede. Dapat meron talagang part na magkaroon ng profit, magkaroon ng margin. O ito, second, magagalit kayo ulit sa akin. No? Panlalamang no? Halimbawa, ito, Cesar, no? Hindi ko to kakilala, kaano-ano, pero Doc, ganda yung laptop mo Saan mo ba nabilihan? Nabili ko kasi itong laptop kong ito, kunyari na lang 50,000 pesos, pero kunyari 70,000 ito talaga, discounted. Pero ngayon, tinanong niya ako, naging interesado siya, ganda laptop mo Saan mo nabili yan, Doc? Nako, sir, ako, mura ko lang nabili to 70,000 ko lang to nabili. Saan mo ba nabili yan, Doc? Sasabihin ko ba yung idea ko o hindi? Kung saan ko nabili? Sasabihin ko sa kanya ngayon, naku, ang layo nung pinagbilhan ko. Parang liblib pa yun kasi nga, mura ko nabili. Dati daw, 100,000 to Naka-discount pa ako, 70,000 na lang. Doc, samahan mo naman, bibili ako. Hindi, ganito na lang. Gusto mo? Bilhin mo na lang to. Bago lang naman to. Kabubukas ko lang nito Para hindi ka na mahirapan. Bigay mo na sa akin yung 70,000. Sa sunod na linggo, siguro dadaan ako ron. Ako na lang bibili nung para sa akin. O gusto mo, maghihintay ka, bibilang kita. 70,000. Delikado pa, baka magdadala ka ng pera, ng cash, ma-hold up ka pa ron. Masamang tao ba ako o hindi? Tama ba yung ginawa ko o mali? Okay lang ba yun o hindi? Negosyo di ba? Hindi kayo magagalit sa akin. Bibilin pa ni Sar, Doc, bilhin ko na 70,000, sigurado ko, sige, paig na ako. Ako na lang magpakahirap na bumili ulit. Kaya naman, Doc, bigyan pa kita ng 500, Doc. Pamasahe mo. Kita mo, dinagdagan pa ako. Negosyo It's just a matter of how I present yung aking product, yung aking service. Pero sa totoo lang din naman, nagpakapagod naman akong bilhin din naman ito At sa kanya naman, risky rin naman. Magdala siya ng pera, kahit itinuro ko yun, maligaw-ligaw siya, tas ma-hold up siya ron, risky sa kanya yun. Sa itsura pa nito, baka hold upin ang itsura nito di ba, no? Kidnapping pa ito, no? Mahirap na. Kaya, yun yung mga value na dadagdag ko, at ngayon, magiging legit na negosyo ko. Nakukuha ninyo? Kung halimbawa si Ron naman, halimbawa, pagpalagay niyo na pinsang ko siya. Insan! Ganda laptop mo, saan mo nabili yan? Same story. Anong sasabihin ninyo? Insan, 70,000 lang to. Gusto mo, bilhin mo na Pinsang ko yan, O kamag-anak ko yan. O bibilhin niya. O sige, bilhin na yan. Bigyan pa kita, Insan, ng 500. Anong masasabi niyo sa akin ngayon? Negosyante pa rin. Negosyante. Salbahe ba ako o hindi? Business is business. Grabe naman kayo. Humihingi siya ngayon ng discount. Minsan, discount ngayon, pag binigyan ko siya ng discount, anong iisipin ni Ron? Pag nabili nito 70,000, binigyan na pa ako ng discount. Ang bait naman. Ang bait o parang niloloko kita? Tinutubuan ako nitong pinsang ko. Tinubuan ako nito. Tapos kunyari lang, 70,000 talaga. Pero tapos, baka 50 lang yan no? Kita niyo, masama. Pero ako, ang gagawin ko, bebenta ko talaga sa kanya ng 70,000. Sasabihan niyo akong salbahe o hindi. Pero sabi niyo, business is business. Pero dahil nga sa kamag-anak ko naman siya, ganito naman ang gagawin ko. Hindi naman ako makukonsensya. May deeper purpose din naman ako. Gusto ko i-maintain ang relationship ko sa kanya na pagka nakita pa rin kami, masaya pa rin akong titingin sa kanya. Insan, alam mo ba yung negosyo ko? Nagtitinda ako ng laptop Di ba? Bumili ka pa nga sa akin nung nakaraan. Kumita ako. Hindi man sa'yo. Kung kanino man, basta yung buong negosyo ko kumita. Babalatuhan kita. That's the time. Ibabalik ko sa kanya yung kung magkano ang gusto kong discount or yung itinubo ko, ibalik ko sa kanya. Pero hindi niya napatay yung negosyo ko. Sa halip na establish pa sa kanya na talagang may business ako at ngayon si Pinsan, tinulungan pa niya akong lumago ang negosyo ko. Pero tinulungan din niya akong makabawi. Di ang ganda ng relationship, nakita niyo yung value ng yung pagiging pinsan, nakita niyo yung value ng pagnenegosyo, nakita niyo yung value ng paghihirap ko rin sa negosyo. Kasi kadalasan tayo, pagkakakilala mo na kamag-anak mo, o kaya nga sasabihin pa, Christian din yan, Christian, di ba? Pagparehas ng religion, discountan mo naman yan. Baliktad, sa halip na tulungan mo yung negosyo nung kakilala mo.
Pag yumaman yan, balikan ka na lang niya. Ayun ang magandang dialogue mo na lang. Di ba? O, deeper meaning. At ngayon sa business, wala nang mga sikre-sikreto. Alam na ng mga tao ang lahat ng mga nangyayari sa negosyo. Wala na ring tanggalin mo na yung risk. Bakit? Yung pagsusugal. Kung ikaw ay mag-aaral. Kaya ang ibig ko sabihin, pag-aralan mo na lahat ng mga successful na negosyo. Pag-aralan mo bakit pumalpak yung mga malalaki ng negosyo. Para ngayon, wala na sikreto ron, yung risk, yung pagsusugal mo, mabawasan. Susugal ka pa rin talaga. Wala, 100%. Di mo naman ma-sure talaga kung anong mangyayari. Pero unti-unti, maintindihan mo. Kung isang lapis lang muna ang ibebenta mo, nabili mo ng 10 piso, alam mo kung kanino mo ibebenta to, kung paano mo ibebenta ito, tasahan mo na para ngayon, halimbawa talagang yung bibili, hindi na maghihirap. Gusto mo, kagat-kagatin mo na rin dito para ngayon yung eraser, malaki na. Kompleto na yan, ha? Lahat ng features. Ibig sabihin, sigurado mong mabebenta to, kikita ka. Isang piraso Alam mo kung paano mo ibenta. Kaya lang, pagka naging libo-libo na ito, naku, pumapasok ka na naman sa bagay na hindi mo alam. Yun ang dapat mong aralin. No? Wala nang sikreto sa mga secret din na mga pagnenegosyo ngayon. Naaaral ang principles, naaaral ang concepts, naaaral ang mga experiences, naaaral ang mga outcomes, outputs ng negosyo. Meron lang 3 klaseng entrepreneurs. Meron na number 1, bagong businessman lang, no? Yung unexperienced. Kulang, no? Wala pang experience. Meron naman yung inexperienced. Kulang pero may konti pero kapos pa rin. Meron talaga yung experienced entrepreneur. Talagang marami na, subok na. Yun ang target mo. Kasi nandun ka muna sa level na negosyante ka. Marami akong kakilalang ganyan. Magre-register na ng business nila. Sasabihin nila, negosyante na sila. Pero unexperienced pa sila. Yun ang aralin ninyo. Magtinda ka ngayon ng isang lapis. Inexperienced ka na. May experience ka na sa pagnenegosyo, pero konti pa lang. Nakatinda ka na ng libo-libo, hanggang sa naging milyon-milyon ito. Nako, experienced entrepreneur ka na. Alam mo na, kahit may mga crisis, may problema, nag-complain yung isang customer mo, nako, opportunity yun. Alam mo yun na mas may pagkakataon kang kumita. Pagka nagreklamo ang customer, nako, sa isang entrepreneur, money ito, opportunity yun. Hindi katulad nung unexperienced or inexperienced, pagka may nagreklamong customer, natataranta, natatakot, no? At ngayon, parang naiisip malulugi na kagad ang negosyo. Hindi. Sa negosyo, ang unang hinahanap relationship. Ayan, tandaan na ninyo. Yan ang mga experienced na businessman or entrepreneurship. Hindi kita ang unang hinahanap. Hinahanap relationship. Kaya ngayon, pag may problema kayo, magkakaroon ako ng relationship sa inyo, matutugunan ko yung mga problema ninyo, kikita ako. Tandaan yan. Aaralin pa natin sa susunod na lecture yan. Lecture 2 muna tayo, pero lecture 3 pa yun. Kaya, tingnan ninyo. Entrepreneurs, a person who risks time and money to start and manage a business. Ilang words lang yan. Pero dapat aralin nyo lahat ng mga words na yun. No? Dapat ikaw ay a person who risks time, money. Talagang susugal ka. Tataya ka ng panahon, ng oras, kalakasan mo, karunungan mo, kakayanan mo, no? Itataya mo talaga lahat. Kumbaga, sa text, pati patot panabla. No, di ba, no? Tataya mo na yan. And manage a business. Dapat talaga matutong maging manager. Matutong maging leader. Yan, magkapatid yan managerial skill, tsaka leadership skill. Hindi pwedeng magnenegosyo ka, hindi ka marunong mag-handle ng communication. Hindi mo kayang makipag-usap sa tao. Hindi mo kayang mauto, mapasunod, mapapaniwala yung kausap mo. Hindi pwedeng magbi-business ka na hindi ka marunong magsalita, mag-acting, or tumahimik, or dumaldal. Kung kailangan magpakabibo, or kailangan tumahimik,
alam mo dapat yung mga ganong bagay. No? Alam mo kung na hindi ka dapat magagalit, alam mo naman kung minsan maggagalit-galitan ka, naku, kasama yung takot-takutan ka, yung mananakot ka, alam mo yung mga ganon. Maintindihan mo yon, ha? So, sa pagnenegosyo, tanggalin mo ang risks, mag-aral. Tanggalin mo yung mga myths. Ano ba yung Tagalog ng myth? Yung parang mga, ano yan, di ba? Parang mga haka-haka o mga... Katang-isip. O parang ganun, katang-isip na parang negative na maling paniniwala, no? Opinion o pananaw, di ba? Mga myth, no? Na ibig sabihin, hindi naman talaga totoo. O, yun nga, yung hindi ka nakatapos, no? Kahit hindi ka, kailangan makatapos ka para makapagnegosyo ka. O, mali yun. Kailangan malaki puhunan mo, mali rin yun. No? Lahat ng malalaking negosyo, nagsimula sa maliit na negosyo. O, di X na X yun. O, di ba? Kaya kalimutan, talikuran niya yan, ha? Pinapanganak ba ang negosyante? Hindi. Skill yan, eh. Entrepreneurial skill. Ibig sabihin ng skill na pag-aaralan. O, hindi magic. Kayo, mga magician kayo, eh. Isang ganun lang, baka entrepreneur ka na. Hindi, inaaral. At ngayon, magkikreate ka ng pattern mo sa buhay mo, unti-unti. That's why it's a skill. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Anong susunod na number? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Anong susunod? 16. 16! Oh, talino, ah. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Thumbs up. Bakit? Nag-isip tuloy ako. Nag-isip, oh, ba? Kung 16 ba talaga? Naiwan, na-delay, no? Nag-lag dun, ano? Kung 16 ba talaga? Paano ba naging 16 yun? O, bakit 16? Sige nga, bakit 16? Kasi ka 2, 4, 6. Yan, kasi by twos, counting by twos, merong pattern. Yun, pattern. May nakikita ka, add 2, no? Counting, skipping, no? Counting by twos. Ngayon, successful. Ano susunod na mangyayari? Successful. Successful pa rin. Kasi yun yung pattern, eh. Kung palpak, ang susunod na, palpak. O kaya nga ngayon, habang maaga pa, tinatry mo ng maging successful, para yung pattern mo sa utak mo, sa sarili mo, sa isip mo, kailangan successful. Kailangan ganito ang gawin ko. Gawin ko ang best ko, ang lahat ko, para maging successful ito. Kahit 500 pesos, successful. Kahit 5,000 pesos, kailangan successful. 1 million pesos, kailangan successful. Yun yung pattern mo. Dapat sa pagnenegosyo, umpisahan mo na ngayon, mag-aral ka na, maliit pa lang, umpisahan mo na, ha? O, page 13 tayo ng libro natin, ha? Nandyan yan. O, mag-take notes. What is the correct or right business for you? Ano sa tingin ninyong correct at right business na pasukin ng isang magician? Sige nga. Kung kayo ay magkakaroon ng negosyo, ano sa tingin yung negosyo magandang pasukin ninyo? As magician. Oh, as magician, balak kung ano sa open, ano pa? Hindi. Ha? Party shop. Pwede, no? Totoo. Para ngayon, nandoon na, bibili na ng items, tapos posible mo pang ma-advertise yung talagang magic mo, yung mga ganun, show mo, no? Ano pang Food cart. food cart, mga ganon, no? Pwede mga catering din kung totoosin, no? Mga nagko-complement dun sa ninyo, no? Pero considering yung capacity ninyo, considering yung mga kakayanan ninyo, magician ka ngayon, papasok ka sa catering, naku, baka mahirap-hirap yun. Kasi ikaw, baka minamagic mo lang yung mga luto-luto mo. Di ba, no? Hindi po pwede. Baka sa'yo masarap, sa akin hindi yan masarap. Pinipilit mo akong magic wand para ngayon sabihin mo masarap sa akin. Masarap, no? Hindi talaga. Hindi man magaling magluto. Oh. Ano yung now, tingnan ninyo, ha. Kasi ang question natin, no? What is the right business for you? Kasi ang unang pumasok din sa isip natin or yung tanong ko kasi as a magician. Ngayon tanggalin niyo yung walang qualification ng magician. Ano sa tingin yung magandang business? Siguro yung gusto mo rin siguro. Yung gusto mo rin, yung interested ka, like kung ano yung gusto mo. Like kunyari si Casper, mahilig siya mag-dart, magnegosyo ka ng Tungkol sa darts.
tungkol sa dart. Yan. Mga ganun. Okay, nako. Magagalit na naman kayo sa akin ngayon. Myth number 5. Okay, ha? Sa pagnenegosyo, sa totoo lang, no, huling-huli nyo nang iisipin na ang papasukin yung negosyo ay yung gusto nyong negosyo. Yung gusto nyong pasukin. Yung hobby, yung passion ninyo. Nako, bibihira. Swerte ka kung ang pumatok mong negosyo eh yung passion mo rin mismo. Kaya nga as magician, papasok ko negosyo as magician. Kasi yun ang naisip mo, kasi yun ang hobby mo, yun ang gusto mo. Maswerte kayo kung halimbawa, yung darts, talagang halimbawa, nagda-darts din ako, posible mo akong mabentahan. Posible mo silang mabentahan. Pero kung walang nagda-darts dito, kahit anong ganda ng shop mo rito, walang pupunta rito, walang bibili. Ang layo pa ng mga posibleng bumili sa'yo. Mahihirapan kayo. Now, this is your box. Yung as magician, you have to think anong right business for you outside doon sa box na ngayon bibilhin ng customers. Hindi mo ngayon mapipilit kasi sa customer, gustuhin mo ang favorite color ko, red. Ang favorite color namin, blue, green, white. Hindi nyo mapipilit yun. Kaya ngayon, titignan talaga ninyo. Kung magtatayo ka ng shop, party shop, sabi mo, dito sa lugar na to, kasi magician ako. Pag-aaralan mo yung lugar na yun, kung talaga bang nangangailangan ang mga tao doon ng party shop. Bago mo maitayo yun. Walang nangangailangan ng party shop doon. Meat shop pa lang gusto. O ano itatayo mo? Party shop pa rin? Meat shop. Kaya pala nagsara yung dalawang party shop dun sa labas namin. Kasi wala pa lang ng market doon. Kasi wala nang mga ilan. Tapos magre-renta ka ng lugar pa. Mangyari naman, hindi mo naaral kung sino yung mga mangangailangan ng... hindi na pala kailangan ng physical na shop doon, ng party shop. Online na. Diba? Online lang. Kasi katulad ko, may kakilala ko, hardware daw siya. Pero sa totoo lang, wala siyang physical na hardware. Kasi parang dropshipping na. Yun ang nagpauso ng mga dropshipping noon. Wala siyang hardware na physical, pero bibili ng supplies, tapos dadalhin na dun sa customer. Siya lang yung parang middleman. Ganun ang mangyayari. Pero hardware siya. Kaya ngayon, importante sa anong right business, aaralin mo kung ano ang gusto ng customers mo. Saan mo itatayo? Sisisihin mo ngayon yung lugar. Pangit ng lugar na to. Walang gusto ng party shop dito. Sinisisi mo yung lugar. There is no such thing as wrong location. Ang mali, yung negosyo mo. Sinisi mo na, matagal na kami nakatira rito. Nagtayo ka ng party shop dyan. Sisisihin mo pa kami, mali kami. Hindi, ikaw ang mali. Ba't kasi party shop ang itinayo mo dyan? Di ba? At yung needs ng tao. Yan, pag-aaralan nyo ngayon yan. Kaya pasensya na ha, kung magtatayo ka ng negosyo, magician ka, dito mo itatayo, gusto mo talaga, magic ang itayo mo, related sa magic, pag-aralan mo yung lugar. Kasi mahirapan kang i-promote ang business mo. No? Mahirapan kang i-convince dahil hindi nila pangangailangan, hindi nila hinahanap yun. Pero ang bilis-bilis, kung ibenta mo, yung hinahanap nila. Kahit magtago ka, kahit saan ka magpunta, hahabulin ka nila. Di ba? Anong alam yung paninda na yung pwede nating masabi rito sa podcast? Halo-halo. Summer Halimbawa ngayon, talagang hanapin ka. Kahit nga sa kapitbahay namin, nauubusan siya. Ang aga pa. Hindi pa tatapos yung hapon, nauubos na kagad yung halo-halo niya. Tapos kuminsan, iniiba-iba niya. Halo-halo ngayon, yung halo-halong sangkap, bukas iba naman, banana con ice naman, iba-iba naman talaga. Pero talagang bago matapos ang hapon, nauubos ang paninda. Ikaw talaga ang hahanapin. Kailangan nyo aralin yun, ha? Yan ang correct business, ha? Tingnan nyo, paano nyo medyo maintindihan. Sa libro, no? Makita nyo yan, sa page 15. Ito yung mga ilang initial concerns, 10 muna. Ang dami kung tutuusin, dapat yung isipin kung magtatayo kayo ng negosyo. Pero 10 muna. Ipinaliwanag ko kanina, yung 500 pesos na negosyo versus 5 million pesos na negosyo. Kung merong 100 initial steps, which meron tayong lecture na ganyan, 100 initial steps ng pagnenegosyo, parehas yun ng iisipin. Ngayon, nag-umpisa ka 500 pesos, maganda.
napasadahan mo yung 100 initial steps na yun. Malugi ka man, pumalpak ka man sa 50 doon, eh okay lang. 500 lang. Sa susunod, meron ka na naman ulit 500, eh di baka susunod, lalago na yung 500 mo. Eh, tumaya ka agad 1 million, 5 million. Ah, naku, 100 initial steps, papalpak ka. Ba't ngayon na tayo nagkakilala? Bakit ngayon ka lang? Number 1, kita nyo na, magnenegosyo ka, environmental analysis. Eh, titignan mo yung paligid mo. Alamin mo anong meron dyan. Sino nagtitinda ng kung ano man, eh baka sa isang, minsan ibablog nga natin yan direct, yung isang kalye, naku, bawat kabilaan, gano'n, may sari-sari store, magtatayo ka pa rin ba ng sari-sari store? Eh naku, papatayin yung bawat isa. Yung 100% na posibleng bumili, dalawa na kayo, tig 50% na lang kayo. Eh ngayon, maliit na yung kita ninyo parehas. Puyat kayo kasi parehas kayong open 24 hours. Eh, ang liit-liit ng kinikita ninyo. O, pinapatay nyo yung isa't isa. Kaya aaralin mo yun. Huwag ka magtayo ng sari-sari store. Ang itayo mo, convenience store. De, joke lang. Parang ganun din, eh, no? Pinaganda lang yung pangalan, no? Ibayin mo yung target mo sa kanya. Di ba? Aaralin mo talaga kung saan ka magtatayo at anong pangangailangan. Bihira talaga naman yung nakakatsamba, no? Na hindi alam kung ano itatayo, tapos nagtayo na lang doon. Meron akong estudyante, OFW, kasi meron din akong course na turuan ko yung OFW eh. No, talagang yun, lahat ng subjects, ganun. Nag-umpisa siya, Doc, ito yung gusto kong negosyo. Tapos nung pagtaas naming mag-aral, iniba na niya yung negosyo niya. Yung pumatok na. No, galing nung naging negosyo na niya. Nung una, naisip niya, ganito, Doc, matrabaho pala, mahirap yan. Eh, ganito na lang ang gawin kong negosyo. O, yun, kumita siya ron. Naintindihan niya. Aaralin mo yun eh. No? Hindi mo mapipilit ang mga tao na bumili sa'yo. Bibili yan, umpisa lang sa opening mo. Kasi meron kang free. O kaya naman, naawa lang sa'yo. Pero yung susunod, uulit-ulit. Naku, tas hindi ka naman masarap magluto. Naku, hindi talaga bibili araw-araw yan. Ha? Aralin. Next, magkaroon ka ng SWOT. Alam niyo yung SWOT? Doc, Yung personal analysis nyo. Excuse lang. Medyo kulang. May nakalagay dito na nilaktawan yata. Yung personal analysis. Yung number 2 dito. Alamin ang mga kakayanan mo, mga ideya, katangian mo, at kaalaman. Anong kulang? Ano, number Sorry. 2. Ito. Number 2. Na mali yung numbering. Yes, namali lang Yan yung nandyan, number. ha? Okay, ha? SWOT, tsaka SWOT, ito yun eh. Personal analysis. Okay, ha? Okay. Pero, first time ko naka-encounter na, Dok, yung sa libro, ganito, ha? Parang totoo talaga. Live na live. Dito AI, ha? Dito AI. Sabi nakikinig. Nakikinig, nag-aaral. Nagbabasa. Nagbabasa, ha? Yan. O, paki-take note mo yan, ha? Take note mo yan. Yan, ha? Yan, lapis, ha? Nagbaliktad lang, ginanong ko, inaarap Okay, lang ha? ha. Okay. Kaya ayos. Ano ibig sabihin ng SWOT? Strength, Strength, weakness, opportunities, and threats. O, sa personal mo ngayon, aaralin mo rin yun. Gagawa ka rin nun. Ano yung mga kalakasan mo, kahinaan mo, ano yung mga pwedeng, may iba ka pang mga pagkakataon, opportunities, at ano naman yung mga threats na legally, eh, may limitations ka. No? Titignan mo yun. Alam nyo, bihira ang taong nag-aaral ng ganyan. No? Kasi gusto lang, buhay lang siya, pero hindi niya hinaharap yung mga ganyan niya. Eh kayo ngayon, a-analyze nyo yun. No? Kayo, anong strength nyo? Ay, strength ko ngayon, Doc, magician ako, mabilis kamay ko. Anong weakness mo? Ah, Doc, parang nagagout na ako. O, di ngayon, naku, baka mag-iiba ka ng talagang skill mo. Ano opportunity mo? Eh, Doc, pwede na ako magtinda ng mga gamot sa gout. O, di ngayon, baka doon kaya yaman. Kasi malaking testimony ka eh. Dati, magician ako, hindi na ako makaganto-ganto. Eh, ngayon, ganto ngayon ang binenta ko. Yumaman ako. Eh, baka ganun nga. O, hindi, gino-joke natin kasi yung mga ideas ng business, ganyan yan. Kasi pinipilit mo nga, ito yung gusto mong business. Eh, pero sa analysis mo nga, sa SWOT mo, ito na pala yung dapat mong business. O, kaya dapat maintindihan nyo rin yun. Yes. Dok, yun nga, kumbaga, di ba sa SWOT nga, di ba? Actually, medyo yun ang confusing eh. Kung sinabi mo strength, syempre una mo titignan is yung kung ano yung alam mo. Oo. Sa kakayanan mo, di ba? So, halimbawa sa magicians, ang alam ko nga is mag-magic. Oo. Pero, yung sabi mo nga rin kanina na pagpipili ka ng negosyo, dapat huwag yung passion mo, yung
Okay. Oh, pero hindi ko Paano- sinabing totally wag passion mo, ha? Kasi sinasabi ko, nasa huli yan kung tutuusin. At bihira na maswertehan mo. Kasi maraming nag-umpisa niyan. Spa, massage. Bakit? Kasi gusto nila yung spa. O, bakit? Nagsara rin. O, bakit? Wala namang gustong magpamassage dun sa lugar na yun, kundi siya lang. Kahit na ba gusto nyo yun, yung passion nyo yun. Di sige, ma'am, maya ho, masahihin ko kayo, ha? O, di ba? Yung may-ari, maya, magpamasahe siya ron. Siya lang ang customer. O, kasi, kahit na ba passion mo, kung hindi naman yun ang passion ng tao na bebentahan mo, yun ang problema yun. Kaya nga sabi mo, strength mo yun. No? Pero yung weakness mo pala, yun pala, yun doon ka pala kikita. Kasi weakness din nila yun. Kasi ang SWOT naman, hindi naman ibig sabihin yan, ang dami mong weaknesses, ang konti strength mo, ngayon, katapusan na ng mundo, katapusan na ng buhay mo. Hindi. Doon ka nga, inaharap mo yung katotohanan na anong meron sa'yo, at from there, anong pwede mo nang gawin. Diba? Parang yung strength mo na babagay doon sa area. Nasaan na dun sa tatayo mong negosyo rin. Kung Tatayo mo, kung magmamatch yun, okay yun, di ba? Halimbawa, ako, natira ako, na OFW ako, ha? O sayang, ngayon ko lang din kayo nakilala. Sa Saipan, isa lang ang clown namin dun. Kasi maliit na island yun eh. Halos lahat ng batang nag-birthday celebration doon, dumaan doon sa clown na yun. Siya lang mag-isa eh. O tapos kung titingnan ko naman yung skill din niya, kasi salat din siya siyempre sa kakayanan, at that time, magaling na lang din siya mag-host, dinaandaan na lang niya sa kung ano-ano. Pero kukumpara ko sa inyo, talagang malayo sa kakayanan ninyo. Ngayon ko lang kayo nakilala, di sana kung nakilala ko kayo nun, dinala ko kayo nun. Di ba, no? O yan, kami ni Sam, nagdala kami ng puppet, mascot sa Guam. Kasi walang puppet dun walang mascot dun kaya talaga sisikat yung mascot namin doon. O, di ba? Pero nagkataon, yun yung passion ni Sam. Di ba? Yung problem solving. Yan, oo. Kaya yun yung entrepreneur problem solving. Hindi mo naman yan kung tutusin, problem mo ang sinosolve mo Kaninong problem? Doon sa posibleng customer mo. Sila ang may problema. Sila ang willing magbayad para ma-solve yung problem nila. May problem sila, pinipilit mo, mamagicin kita. Mamagicin kita. Hindi nga yan, lalong mabibisit sa'yo yun. Di ba? O kunyari, halimbawa, katulad na, birthday party. Ang problem ko, gusto ko magkaroon ako ng birthday party. Ang alam mo lang, mag-magic. Hindi, ang gusto ko, ang problem ko, yung buong birthday party. Hindi lang yung magic. Kahit nga walang magic Basta ang gusto ko, magkaroon ako ng birthday party. O, yun ang aralin mo. Baka yun ang kailangan mong pasuking negosyo. Kasi, hindi, yun ang sinosolve at ay profit. Yung mabigyan mo siya ng masatisfy mo yung needs, yung matugunan mo yung pangangailangan na problem, maservisan mo, doon ka kikita. O, di ba? O, kasi bakit, tignan ninyo, ito, hindi naman sa totoong nangyayari ito Di ba? O, pasensya sa example. Kunyari, yung libingan, sementeryo. Diba? Pagka may namatay, tatanungin, kailangan namin lupa, sementeryo. Kailan nyo kailangan Ay, kasi namatay na ho ngayon, lilibing namin sa Sunday. Ay, naku, ang presyo ho niyan, doble. Bibili nyo, 200,000 pesos. At need Diba, no? Totoo yun, pinapayagan. Talagang ganun. Kung ayaw ninyo, hanap ko ibang sementeryo. Pero yung isang, bibili ho ako ng lupa, kailan nyo kailangan? Huy, ganun-ganun ko pa. Kung wala, hindi namin kailangan. Gusto ko, sa susunod pa ho, wag man sana. Wala akong kailangan. Wala, ililibing pa. Wala ako. Naku, isa pa, ikaw ililibing ko dyan. Ganun ka pa, no? Wala. Pag ganyan, mabibili niyan, 75,000 pesos. O baka nga magpo-promo pa kami next month, baka 50,000 or buy one, take one pa. O kasi, hindi at need. Di ba? Pero pagka at need, sasabihan nyo ako, salbahin naman nito. Pero ganun ang kalakaran Pagka law ng supply and demand, pagka may demand talaga na ganun, naku, tumataas ang presyo. O, magagalit kayo pero hindi man akong gumawa ng rule na yun, batas na yun, yung society natin, yung community natin, gumawa ng ganun. Pagka may pangangailangan, talagang tataas ang presyo. Yun ang hinahanap ninyo. Di ba? Yung isang example nga di ba? Yung pagka bumabaha, di ba, dun sa bangketa na ganyan, no? Lalagay ka ngayon ng tulay-tulay na gano'n, no? Barya-barya lang po, kaya 5 piso lang, no? Kaya tuwan-tuwa ako pagka umuulan.
O ngayon, yung isang tumatawid doon, iho, hindi mo ba ako kilala? No, barya-barya lang naman puto. Ako si Kapitan, sabi niya. Ay, Kapitan, ikaw ba yan? Oo, iho. Kapitan ka pala, bayad ka pa rin. Sabi niya, Kapitan, pag siningil mo ako dyan, mawawalan ka ng negosyo dyan. Bakit? Papalinis ko yung yung kanal dyan. Mawawalan ka ng negosyo. Siningil mo si Kapitan di ba? Ikaw ang kung walang problema, ikaw gagawa ng problema. Kikita ka. Totoo yun Si Steve Jobs, dun magaling Kasi nakikita niya, ito magiging problema to ng mga tao. Yung mag-click-click ng ganun, ang tagal-tagal, ang hirap. Bakit hindi na lang pwedeng pindutin ko ng diretsong ganun? Doon na lang. Di ba? Kung gagawin Kasi may ko. problema ron Hahanapin. Kaya yun ang inaalam ninyo. Pag walang problema, entrepreneurs gumagawa ng problema. Kaya minsan yung amo ko dati, sabi ko, OFW ako. Pagka wala kaming project, construction nagdadasal yun ng bagyo Electrical company. Parang pag may bagyo, yes! Sunod na araw yan. Mga project proposal na ngayon lahat yan. Tumbahan ng mga poste dyan di ba? May project, may kita. Nakakalungkot man sabihin na kumikita ka talaga out of the problem ng ibang tao. Pero yun Kasi kung wala naman, hindi talaga, di ba? Hindi ka, kahit nga ospital di ba? Nakakalungkot, nakakasama, pero negosyo yun di ba? Sila pag may sakit. Pag may sakit ka, kikita sila. Yung punerarya, tuntua siya pag may nagpatayan dyan. Pag may nagbarilan dyan. Uy, COVID, ano? COVID, kikita tayo dyan. COVID, gano'n, di ba? Tuntua sila ron. Pasensya na pero gano'n ang negosyo Hindi bibili yan pag hindi pangangailangan. Kaya tama yung sabi ni Sam. No? Next. Pag-aralan mo ngayon, capitalization. Ibig sabihin, anong pwede mong maging puhunan? No? Kakayanan, hindi lang to pera. Kasi may negosyo rin, hindi naman totally nagsimula ng walang pera, kahit pa paano meron. Kasi, kunyari, seminar ako, business ko, seminar, trainings. Parang wala naman akong puhunang ilalabas kasi magre-register lang kayo lahat, babayad kayo, babayad ko sa restaurant, kikita pa ako. Parang wala akong puhunan. Pero naging puhunan ko naman doon. Siyempre, nag-aral ako, nagbasa ako, di ba, na buong buhay ko. Dami kong kinuwang kung ano ng mga study, mga cases, para mayroon ako i-share sa inyo. Pero parang walang puhunan. Pero, kasama rin yung kung tutuusin sa capitalization. Kasi kung titingnan nyo ang word na capital, depende kung anong field ang nagde-define. Pag economics, sinasama yung human resources, sinasama yung natural resources, pero pagka-accounting naman, yung initial lang na inilagay mo sa negosyo. Pero tayo ngayon, ang definition natin ngayon, lahat, pati kakayanan ninyo, no, kahit pati nga pamilya ninyo, isama ninyo. No? Next, yung demand analysis. Yan yung sinasabi natin. Ito, aaralin ninyo. Baka tuwing summer lang sila, mangangailangan maghanap ng halo-halo. Tinda ka pa rin ng tinda ng halo-halo during tag-ulan. Hindi na talaga sila bibili. Malulugi ka. Kailangan aralin mo yung behavior ng pangangailangan, paghahanap, pamomroblema ng mga tao. Diba? O pagka araw ng patay, yung mga bulaklak, demand, mabenta, mahal, mataas. O mayroong mga ganong negosyo, doon lang sila tatayo ng ganong negosyo. May business sa Amerika, pagka summer lang, doon lang siya nagdi-business. Kasi gusto niya yung bonfire, tas inuman sa labas, barbecue talaga lahat, o ganun lang. Pero buhay na buhay naman siya to sustain his life kahit tapos na yung summer. Kasi for the whole year, kumita naman siya ng paldo na. The rest of the months ng taon, ibang negosyo nang gawin na niya. Kasi kesa ipilit na mag-barbecue ang tao. At least sabik yung mga tao pag summer, talagang punong-puno. Aralin mo yun. Next, competitive advantages. Tignan ninyo bukod sa strength ninyo, meron pa kayo dapat yung mga kumpara sa ibang nagnenegosyo ng itatayo mong ganong negosyo. Ano yung mas lamang ninyo? Kaya sabi ko nga, halimbawa, yung meat shop, gino-joke natin, baka nagtayo ka ng meat shop, pero yung meat shop mo, magician ka rin. Doon ka pala makakakuha ng mga customers ng magic show mo. Bakit? May bumibili ng 10 kilong giniling. Alam na this.
Bakit? Uy, magsha-Shanghai ito Oo. Magpapa-party ito, di ba? No? Ay, birthday Sampulan mo na ngayon sa Shanghai. Business di ba? card po. Di ba? Party nyo kayo. Ano po yan nasa bibig nyo? Business card ko po yan, di ba? Magicin mo na, di ba? Baka. Kailangan talaga, yung pagiging magician, baka isa siya, kinalalamang mo yan kumpara sa iba. Pero parehas ng ibang industry. Kasi tool mo ngayon yun. Di ba? Kung marunong ka magmasahe, ako yung magician na marunong magmasahe. Kasi katulad niya, negosyo, nakita ko yun eh. May pinupuntahan ako dyan dati na chillax lang naman, pero merong isang lumilibot, 50 pesos lang, masahe. Imagine niyo dito, kakakain tayo dyan, may nagmamasahe sa akin, para tayong sindikato. Sir, boss! Masahe ka dyan! As nagkakwentuhan tayo ganyan. Lilibot yun eh. Another 50 pesos sa kanya. 15 minutes. Another 50 pesos. Ito pa lang eh. Buo na eh. Buo na yung gabi niya, di ba? O, totoo naman, 15 minutes eh. 50 pesos eh. Lalo kung nag-magic ka pa ron. Advantage mo ngayon, bibigyan ka na ngayon ng tip. Meron ako isang magandang example din sa Dubai. Sige, simula ngayon, ikaw na yung speaker. Joke lang. Hindi, para ano lang. Joke lang, joke. Share. Sure lang. Okay. Advantage sa pagiging magician, ang binibenta niya, hindi magic. Oo. Libro. Kita mo na? Oo. So nangyari noon, nagbibenta siya ng mga libro sa mga schools sa Dubai, pero kasama yung magic. Yung magic hindi binibenta, pero binabayaran niya ako doon. Oo. So nagpe-perform ako para mag-gather ng tao. Para makatch yung attention, no? Exactly. So Oo. ganun na ginawa niya. Habang nagpe-perform ka dyan yung mga tao, nagbibigyan naman ng mga libro yung mga Oo, yun. di ba? So, Di ba sabi ko nga sa inyo, ang advantage. galing mo umacting eh, di ba? Nagbabasa ka ng libro, di ba? Tapos, ang galing. Ngayon, na-imagine ng mga bata, bibili sila ngayon ng libro doon. Kaya tool eh. Pwedeng hindi naman yung pinipilit mong ganun, pero later on, pag-aralan din natin yun. Yung tinatawag na substitute. No? Pwedeng hindi naman yun ang main mong product, pero yun ang pang-catch mo, yun ang pang-kuha mo attention, at later on, babawi ka rin doon. Yung advantage. Oo, competitive advantage. Meron kang kakilala, kamag-anak, sa gobyerno, competitive advantage. Baka makapwesto ka ron o kung ano man, makatayo ka ng negosyo. Inaalam mo rin yun, inaaral mo yun. Kumpara sa ibang negosyo, anong mas lamang mo, bakit sa'yo bibili? Yun ang aaralin mo. Ha? Okay, next. Dapat, yun nga, pati family, friends, nililista yun. No? Bakit? Network. Tinitignan mo rin anong pwedeng maitulong sa ng pamilya mo, asawa mo, na hindi mo naman ine-exploit, inaabuso. Kasi, hugas ka naman, hugasan mo lahat to, hugasan mo. Hanggang buong buhay niya, taga-hugas pala siya, hindi mo man pinasahod. Ngayon, kung totoo siya, lugi pa lang negosyo mo. Gamit ka ng kwarto ng ibang tao, ginagawa mong studio, hindi ka man nagbabayad. Pero kala mo ngayon, ang laki ng kinikita mo. Yung pala, nalulugi ka naman. Yung isang taong hinihiraman mo ng studio, ang lakas-lakas sa kuryente, hindi ka man nagbabayad. Di ba? May balik daw kasi, may balik daw. May balik daw kasi. Diba? Inaaral mo rin yun. Pati mga affiliates and neighbors, kasi tinuturo ko yan. Magtitinda ka ng lapis, maglilista ka ngayon, sino ang posible mong bentahan? First day, sino ang posible mong bentahan? Second day, third day, naubos na lahat ng kakilala mo. Fourth day, sino ang posible mong bentahan? Yung kakilala ng kakilala. Yung kaibigan ng kaibigan. 10th day, sino nang pwede mong bentahan? Yung mga hindi ko pa kilala. Magpapakilala ako ngayon. Lilista mo talaga yun. Po-project mo yun. Gagawa ka ng database mo ng customers. Ngayon, kayo may database ba kayo ng customers ninyo? Naging customer ninyo? Baka wala. O mali ngayon yun. Dapat simula sa pool, simula noon, kilala ninyo, alam ninyo kung sino yung naging customer ninyo. Bakit? Si Sam, nag-birthday yung dati 7 years old. Ngayon, nanay na. Nag-birthday yung anak. Kilala pa rin niya. O alam pa rin niya. O customer pa rin niya yun. Babalik-balikan mo yun eh. Bakit? Kasi lahat ng events sa buhay niya, pwede mo ngayong maging show yun. Kahit na ba, binibinyagan pa lang yan, baptismal, tapos magbe-birthday ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi man nagbe-birthday ng 8. Pero dahil nga loyal customer ko kayo, libre ko ang 8th birthday celebration ng Magic Show.
Pero, baka interesado lang ho kayo kasi nasa meat shop na ako. Bili na kayo ng giniling sa akin. Doon ka naman kikita. Di ba? Kailangan mo ng mga ganun. Lista mo yung mga kailangan nyo na. Next, technology, dapat matuto ka. Mag-aral ka ng technology, lalo na ngayon. Lamang na lamang ang merong talagang magaling sa technology. Number 10, tingnan nyo, nandyan yung passion, no? Kasi maganda naman talaga kung ang negosyo mo parang laro lang. Kaya lang, kung minsan, ang nauna kasi sa atin, yung laro eh. Hindi naman natin naisip yung kailangan i-compute mo, i-project mo, mathematically, magkano ang sales, magkano. Hobbyist na magician, si Casper, talagang wala siyang niisip niya, ganyan siya, bili siya ng bili ng baraha, hobbyist lang siya eh. Hindi niya inisip na kailangan niyang kumita rito. Kailangan na pala niyang kumita talaga. Anong mangyayari? Hindi niya ngayon makompute, bumili siya ng baraha, ilan nga ang pwede niya dapat maging show sa gastos na investment niya na worth 10,000 pesos na mga magic tricks. Ilan ang birthday party na dapat kung ma-celebrate para bumalik yung 10,000. At ngayon, kung pang 10 show na, yun pa rin ang gamit ko, naku, nakakasawa na. Wala nang kukuha, i-invest ka na naman ng bago. At baka ibebenta mo na yung iba sa iba na. O kaya gagawa ka na. Pag-aaralan mo yun. Passion mo yun. Pero, pag kailangan, kumita. Kailangan makompute. Kailangan maging interesado at may market. Ha? Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Woohoo! Thumbs up! Ito yung sinasabi ko. Meron akong article din sa Filipino Mirror, Business Aquarium. Kasi magsubok talaga kayo ng negosyo. Alam niyo yung aquarium di ba? Meron kang small ecosystem dyan. May isda, may down-down ka pa, may oxygen, may rocks, papakain, gano'n, di ba? Aquarium, sinisilip-silip mo, tinitignan-tignan mo, yung ganda yung isda, langoy-langoy, no? Maganda, meron ka rin magpa-testing ka ng negosyo mo, meron kang aquarium na small negosyo. Subukan mo yung isang pamangkin mo, pinsan mo, kakilala mo, Bok, meron ako ritong 1,000 pesos. Subukan mo nga na tinda kang fishbowl o ganyan, no? Tapos ikaw naman, ano kayang kulang, ano kayang mali? O magkaroon ka ng aquarium. Tapos yung tauhan mo siya, magkano babayad mo sa kanya, mamamanage mo ba siya, no? Mobilize mo ba siya makapagtinda-tinda o baka uupo lang yan, hindi mag-aalok-alok. Kailangan sabihin mo, kailangan mag-alok ka. Ayun ngayon, nagpa-practice ka. Magkaroon ka ng mga business aquarium. Testing yan, ha? Ito, mayroon siya, business aquarium. Mayroon siya mga paninda. Kaya lang siya magtitinda. Subukan mo ngayon, patinda mo sa iba. Ngayon, tingnan mo, anong mali, anong kulang? Ha? Basahin nyo yung business aquarium na yan. Tsaka yung product life cycle stages. Pinaliwanag ko ito na ang product life cycle talagang merong umpisa yan, introduction. Tapos may growth. Tapos may peak. Yung highest, no? Tapos, nandun ka na sa taas, saturated ng market, nakatry na lahat, nakapanood na ng magic mo, anong mangyayari? Wala na. Bababa na. Kasi naggawa ka ng isang magic trick. Introduction. Growth. Maraming nanood, maraming gumamit. Nakabenta ka. Naabot mo na lahat ng magician, ginagawa na yun. Daw mangyayari? Wala na yun. Hindi na gagamitin. Die down na yun. Ngayon, gawa ka ulit ng iba. Product life cycle. Ngayon, ikaw yung produkto, yung buhay mo. Sumikat ka. Introductory. Growth. Sumikat ka. Ngayon, saan ka na ngayon? Peak mo na. Si ano ba yan? Ron Salamangkero? Alam ko na yan. Kilala ko na yan yun naman ang ginagawa na niya. Wala na. Ganun na. Kaya ngayon, yung ibang artista, di ba, no? Nire-rebrand niya yung sarili niya. Di ba? O minsan, dati, matinee idol si Ron. No? Ngayon, sexy star na siya. Sa susunod niyan, wala na. Lolo na siya. Yun na yung mga... The oldest sexy star pa rin. Yun ang ano niya. Totoo sa Japan, ano yan? Meron. Negosyo pa rin yan. Kasi scarcity ng mga adult movie. Kulang Parang 1:70 yata ang ratio. Isang lalaki, 70 na babae. Sa adult film daw. Kaya kulang ng lalaki doon. Alam na tayo sa mag-apply. Alam nyo na kung saan kayo magma-magician. Bakit pinarinig mo yan? Meron din sa Japan, nauso rin yung business ng yung ano lang, chaperon yung ano lang, kasama mo lang.
Mag-grocery lang siya. Parang- Yung company. Parang girlfriend for Oo, life. gano'n lang. Parang Oo, parang, pero hindi relationship talaga. Ano lang, Companion kasi for life. companionship lang. Mag-grocery siya, may kasama. Naku, laking business din dyan. Meron ka ganun. Meron din naman yung, may napanood din ako yung yung pagtulog. Nahirapan matulog mag-isa. Kaya ngayon, naghahanap siya ng kasama, matulog. Tulog lang, walang walang kung ano man. Oo, wala. Basta kasi may mga taong ganun. Gusto lang may kasama sa pagtulog eh. Totoo yun. Oo, binabayaran yun. Tapos may kontrata yun. Walang mga kung ano, pati mga bastos na. Wala. Tapos pag 6 a.m. pagising niya, dapat wala ka na. May usapang ganun. Isa, nakatulog siya, lagpas sa 6 a.m. Nako, delikado ngayon sa kumpanya. Pinatawag siya ng kumpanya. Kasi nga ngayon, lumagpas siya sa usapan. Overtime. Ang mangyari pa, syempre, ang arrangement, ganito lang, na para pagising, hindi magugulat, di maano yung kasama niya, ganun. Yung pala, mas nagustuhan niya na parang nag-overtime yung kasama niya. Di ba, no? Extra, extra mile, no? Baka may extra bayad. Tanda niya. Ito na, medyo mabilis na, tatapusin natin ito. Ito yung mga business activities. Alam na ninyo yan, buy and sell. Bibili ka ng isang produkto, bebenta mo, buy and sell. Papatungan mo. Kung magkano ipapatong mo, naku, magkakatalo-talo tayo dyan. Kasi iba-iba na eh. Pero kung ginawa mo pang magic trick to, dinagdagan mo pa, mas mataas yan. Pinirmahan ko naman, mas mataas naman, di ba, no? Kinanta-kanta naman niya, sinayaw-sayaw niya, dineliver niya, mas mataas yun. Kaya doon nagkakatalo-talo. No? Dapat matuto ka rin gumawa ng mga ganon, buy and sell. Next, ano naman? Produce and sell. Ikaw ang magmamanufacture. Galing sa raw materials, gagawa ka ng kung ano, no? At ngayon, ibenta mo. Now, yan, pwede rin yan. Kasi, halimbawa, si SM, kasi dati, tindahan lang, lugar lang siya, rerentahan lang siya ng mga nagtitinda. Hindi, si SM ngayon, marunong na siya. Nagba-buy and sell din siya ng produkto na ngayon, pwede niyang ibenta. Bonus. Pwede, ngayon, ginawa na rin ni SM, mag-produce na rin siya ng sarili niya, okay rin, kaya rin niyang gawin yun. No? Kasi, bawat hakbang sa negosyo, sa totoo lang, posible kang kumita. Raw materials pa lang, posible ka ng kumita. Di magbenta ka raw materials, kikita ka. Di ba? Ginawa mo, pinroduce mo yung raw materials, nagdagdag ka ng value, ikaw yung naggawa, mas malaking kikitain. Pwede. Ngayon, ikaw pa ang nagbenta. Di ba? Hindi ka manufacturing company lang eh. Iba naman yung manufacturing company. Ikaw yung nag-middleman, ikaw yung nag-retail, di ba? Hanggang sa direct consumer, ikaw na. Mas malaki ngayon ang kikitain mo. Kaya lang, mahirap lang kasi from end to end, kung yun ang negosyo mo, medyo mahirap sa'yo yun. Kasi buong negosyo, iniisip mo eh. Kung manufacturing ka lang, ang iniisip mo lang, mag-produce ka lang ng mag-produce. Pero gusto mo rin, ikaw rin magtinda. Ngayon, mahirapan ka. Mas malawak ang negosyo. Kaya lang, from end to end ka. Aralin nyo yan ha, tignan ninyo. Po-produce mo ba yung isang magic trick? Ibebenta mo? Paano mo ibebenta? Magkano? Bakit mo ibebenta? No? At ngayon, magagamit niya yung magic trick? Magkano kikitain niya? Posible niyang kitain? Naku, aralin mo yun. Baka nga ang maganda pa. Ako may idea ako ginagawa. For rent ang artworks. Ginagawa na yan sa iba Pero naisip ko na yan noon pa Halimbawa, para araw, buwan-buwan, iba yung artwork naka-display sa bahay mo. Bakit? Iniikot-ikot ko lang naman yung mga artworks ko pero at least, nire-rentahan. Kahit na ba, 500 pesos lang 3 artworks ko, parenta ko sa'yo, buwan-buwan. Di 500 ng 500 pesos yan. May 10 pamilya akong, di 5,000 pesos ng 5,000 pesos yun. Di ba? Buwan-buwan. At ngayon, sa loob ng isang taon, parang nabili na yung mga artworks ko. Di ba? Pag-isipan nyo, now, yung tricks, yung magic tricks, baka pwede parenta nyo. Yung mag-magic kayo sa akin, mag-magic kayo sa, ako nagugulat ako, pinakikitaan nyo ako ng magic. Hindi ko kayo binabayaran, hindi kayo nagsisingil. Pero sa totoo lang, dapat may bayad yun pero nakukuha ko sa inyo ng libre. Pag-aralan ninyo kung paano. Diba? Tignan ninyo. Kasi pwede mo iparenta, pwede mo i-produce, ulit-ulitin mo yung tricks, ikaw ang gagawa, pahiram mo sa iba.
Ayos, ha? Ano pa? Number 3. Renting pala, oh. Yan, parentahan ninyo. Kasi meron kang drill, meron kang martilyo, gamit sa bahay. Huwag mo nang pahiram lang din ngayon. Renta mo na. Oh. Kasi nung araw talaga, pwedeng hiram-hiram. Ngayon, pwede mo parenta na. Oo nga, ano. Lahat ng gamit. Sa Magic mahirap. Oo nga, no, pwede sa compound namin, bibili ako ng material ng tools, tapos advertise ko sa GC. Pwede ka for rent. dito. Na ngayon, isang package ngayon yon, no? Na ngayon, mangyari, ganito. Ngayon, mababawi mo yung presyo ng tools mo. Na ngayon, hindi lang basta-basta. Ngayon, gandahan mo kasi na ang mangyari, talagang ka-rent-rent naman ang itsura ang mangyayari. Di ba? Ay talagang pinarerentahan ko to na yun ang negosyo ko rin ngayon eh. May 3 sets nga ako niyan eh. Di ko niya, yung 2 nandun sa rentahan. O ikaw, kikita ka. Kasi cellphone pinarerentahan eh. Di ba? Kikita. Maganda yung furniture, ang pinaparentahan niya, washing machine. Oh, yeah, hindi, Ang totoo. galing, Oh, hindi, ang galing, okay. Nagulat nga ako, galing Oh. na naisip niya yun. Okay. Washing Totoo machine. naman eh, di ba? Tapos dumami na. Kasi kami, nung Hindi totoo. Meron. nung araw, naghihiraman talaga ng washing machine, di ba? No? Oo. Di ngayon, parentahan mo na. May nakaisip Totoo nun. naman. Hindi, bakit? Ang appliances, pinarerentahan din naman eh. Hindi fully furnished ang nakuha kong bahay. Pero, di ba, sa ibang bansa, ganun talaga yun. Gusto mo i-fully furnished natin yan, rerentahan mo ngayon lahat ito. Kasi 1 year ka lang naman dyan eh. O, ganun talaga, negosyo yun. Pag-isipan ninyo. Galing na. Sa Magic, mahirap yung ganun. Mahirap mo yung props Kasi mo. kopyahin. Sa'yo, meron na siya. Hindi pwede yan. Na-duplicate na. Hindi, kaya nga, pwede kasi mahirap sa ganun, pero ang presyuhan ay ganito. Ngayon, lagyan mo ng bond, hingan mo ng deposito. Pag nakita kitang gumawa ng ganyan, di ngayon, nako, may agreement tayo. Di ngayon, didemanda kita, kikita ka. Di mas maganda yun. Kung tutuusin, mas magandang hinuhulog mo sila sa mga ganung patibong. Yeah. Kasi parang credit card, no? Pautang ng pautang sa'yo hanggang sa later on, yun ang pala, dami ng finance charges, doon na sila kikita sa'yo. Di ganun din gawin mo na nga. Tignan mo nga, negosyo eh. Pero dapat Diba? talaga, napagparent ka. Ano pa? Franchising. Yan ang kulang din sa inyo. Si Ron Salamangkero, mag-isa lang din siya. Pa-franchise niya yung pangalan niya. Kikita siya. Bakit? Ang gawin ko ngayon, magician no ako. Bakit? Magician ako ni Ron Salamangkero. Ngayon, may royalty si Ron Salamangkero sa akin. Ano namang ibig sabihin? Ibig sabihin, pagka dala-dala ko yung pangalan Ron Salamangkero, talagang tinrain niya ako. Magaling din akong magician. Kita nyo na, hindi nyo pa naisip yun, na i-multiply ninyo yung sarili ninyo sa ibang tao. Kayo't kayo pa lang din ang nagdadala ng sarili ninyong branding. Tama, mali. Kita nyo na? Paano nyo mamumultiply din if a-franchise ang sarili ninyo? Yung produkto nyong magic tricks, pwede mo i-franchise. Pwede ikaw may-ari, tapos pag ginaya nila, pwede kayo magdemandahan, o kaya naman, ipa-franchise mo yung pangalan mo, yung business mo, yung magic na shop mo, ipa-franchise mo. Kasi yun ang franchise gamitin yung pangalan ng iba. Yun ang ibig sabihin di ba? Halimbawa, example ko, yung ibang staff ko, may sarili na silang accounting firm. Pero dala-dala rin nila yung consultancy ko. Kaya ngayon, pagka may mga gustong kumausap, si Doc ko ang tatanungin natin dyan. Ibig sabihin, parang naka-franchise din sa akin yun. Though technically, hindi. Pero dala-dala nila yung pangalan ko. Na-train ako ni Doc, napag-aral ako ni Doc. Ganun. Pag-isipan ninyo yun. Kasi hindi naman kailangan kayo lagi ang nandoon. Diba? Mag-magic show ka, charity. Magic of Ron Salamangkero. Pero yung tao nandoon, iba. Okay? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Okay. At iba pang mga industry, no? Aaralin ninyo yan, no? Pati mga co-op, yun nga, yung mga charity. Charity naman, kasi kumikita pa rin naman Kunin ko kayo, charity work lang tayo ng charity work. Hindi lang kayo yayaman ng ganun mayayaman talaga. Kasi social work tayo di ba? Pero may regular kayong income, pwede rin yun. Gagawin ninyo, ha? Yun, no? Ano yung mga pwedeng ibenta? Goods, services, di ba? Serbisyo. Kaya yan. Experience, binibenta talaga yan. Di ba, no? Yung magic show nga, hindi lang basta magic trick, experience ang ibenta nyo ron. Kasi experience. Di ba? Consultancy. Di ba si
Wanlu, di ba, no? O magturuan niya kayo magpapit. Tapos ang outcome ninyo, may video kayo na nagpapapit kayo. O experience yun eh, yun, binebenta yun. O, ano pa? Person, alam nyo naman yan, binebenta talaga yan. Di ba, no? Sa inyo, may bibili kaya? Places, o lugar, binebenta. Lalo na magandang lugar mo. O doon kayo magpa-birthday, ganda, galing. Pati nga, yung mga experience, shabu-shabu. Wala pa ako nakitang naglalako ng shabu-shabu, ha? Pero baka posible rin. Ayun. Ha? Pero baka, kasi it's just a matter of computation lang din. Mathematics. Diba? Pero totoo yun, ha? Pinarerentahan na rin, dinadala na sa bahay ninyo yung mga kung ano nung mga ginagawa sa ibang restaurant, eh. Kahit nga yung personal chef, di ba? Gusto mo ma-experience birthday mo, gusto mo magdala ng chef ngayon dito, yun. Pwede yun. Package na yun. 8,000 pesos. May personal chef na magluluto dyan. Birthday mo. Ang galing, no? Lahat eh. Pinapasok na. Lalo na mga properties. Yung pagmamanage ng property. Ako, ang ganda yun. Maglagay ka, mag-invest ka, ikaw CCTV. Singilin mo ngayon yung lahat ng mga kapitbahay mo. Kapitbahay 1, 2, 3, 4, 5, lalagyan ko kayo ng CCTV. Ang babayad lang ho ninyo, 200 pesos monthly. O bakit? Kasi after 3 years, bawi mo na, o kung ano ba ang ganun. Pero ngayon, 4th year, 5th year, kumikita ka. O marunong ka magtayo ng ganun eh. Property management. Airbnb, ganun yun. Ano nga bang ano to? Kalimutan ko na eh. Ginawa rin niya yun eh. Binili niya yung mga booking time ng lahat ng hotel eh. Oyo. Yun ang negosyo niya eh. Bili niya lahat ng booking time nito. Pero, magkano pagka isang taon, magkano kinikita mo dyan? Kumita kami rito, 20 million. O gusto mo, wag ka ng mga pa dyan, bilhin ko na sa'yo ngayon, 15 million. Ikaw na may-ari, mapaisip ka. Diba? Sige, hindi na ako problema. Bahala ka na. Si Oyo ngayon, siya ngayon may system siya, na ngayon, kung gusto niyo mag-rent-rent, ngayon, mag-booking-booking, si Oyo magaling, meron na siyang system. Na ngayon, lahat connected, kung saan nyo gusto mag-book, lahat ng mga hotel, kaya nyo rentahan. Pwede. Ngayon, mas lumaki yung efficiency niya. Diba? At gusto niya magbawi, mag-promo siya. O kasi, management yun eh, ng properties. Yun ang gawin ninyo, aralin nyo. May mga kakilala kayo na nasa abroad, kayo magbantay. Mga ari-arian ninyo sa probinsya, kami ho magsisilip niyan, magbabantay. O kikita kayo ron. Ha? Modern caretaker. Mga modern caretaker ng mga bahay-bahay. Kasi ito, nakasulat dyan, information, ideas. Yan. White lang yung font eh. Binebenta yun, information, ideas. Lalo na talaga yun. Kikita ka, may alam kang chismis. Bago mo ikwento, maningil ka. Show business. Ganun yun eh. Di ba? May kukwento ko sa'yo. Bago ka makinig, maningil ka muna. Magkukwento lang ako sa'yo, magbabayad pa ako sa'yo. Oo, psychologist ako eh. Di ba? Ganun ang psychologist. Ganun ang misis ko eh. Magkukwento ako, kailangan ko bayaran ko. Kasi psychologist eh, totoo yun. Ang ginagawa ng psychologist, makinig lang eh. Magkwento ka lang, magkwento eh. Lalabas yung kung anong mangyayari sa'yo, ikaw rin magsasuggest ng dapat mong gawin. Ganun ang psychologist. Kita nyo na, deciding point, tignan ninyo. Kasi, magsusubok lang ba muna kayo ng negosyo? Try. Next, baka susunod na ito, hindi na to 1 week lang, baka 1 month na to. Short term, 3 months. Kaya lang, tatanungin nyo talagang sarili ninyo, kakapain nyo, anong nangyayari, ang mga behavior ninyo, babaguhin ninyo, karakter ninyo, ugali ninyo, kung paano kayo makipag-usap, paano kayo mawak ng pera, paano kayo mag-isip-isip. Entrepreneur, kahit natutulog na, nag-iisip pa. Kaya ipupush mo ba, at ngayon, kailangan mo na rin bang magbago talaga. Kasi ang isang entrepreneur, kung ngayon, ganyan ka, magiging entrepreneur ka, ang dami mo pang babaguhin. Sinabi ko nga, matuto kang mag-isa, matuto kang mag-handle ng kaaway, matuto kang talagang yung umamin ng mga pagkakamali, ganun talaga. Matuto kang umacting, o yung mga ganyan, mga characteristics na talagang medyo kakaiba. Matuto kang mag-isip ng ahead, isip ka ng isip. Hindi pwedeng matuto kang mag-isip ng iniisip mo, matuto kang mag-isip ng iniisip ng iba. Ayun, mga kakaibang mga katangian, babaguhin mo sa sarili mo. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Ito
Ito, definition ng capital. Medyo in-explain ko naman na yan. Lahat ng kakayanan mo, resources mo, i-ready mo, kasi itataya mo sa negosyo mo. Pero, ready ka lang din na, halimbawa, kasi katulad niya, nagbi-business ka, kumukonsumo ka pala ng kuryente, hindi mo nako-compute. Yung pala, nalulugi ka na dun sa kuryente. Ano pa? Talaga yung mga kakilala mo, isama mo na dyan lahat. No? Tapos, matuto ka ng, capital mo, ito yung pang-initial, ito yung pang-dalawahang buwan na gagastusin mo. Naku, magre-ready ka rin nun. Ito yung capital ko, initial, papasok ko rito. Ano ba yung mga gamit na meron ako? Ito na, lutuan, ganito. May kailangan pa akong bilhin. Naku, ito yun. Capital. Gagamitin mo sa negosyo mo. Kasi magkakaiba nga ang definition Sa financial, sa economics, sa accounting, iba-iba ang definition ng capital. Pero ang maganda, ang gusto kong paliwanag sa inyo ngayon, lahat ng ilalagay mo sa negosyo mo, i-account mo, na ngayon, ipagpalagay mo ng hindi na sa'yo yun, sa negosyo na yun. Siya nang may-ari nun. Ikaw ngayon, nagtatrabaho ka doon sa negosyo. Si negosyo, kapag kumita, babayaran ka niya. No? Why do we need capital? Kasi pwedeng startup, mag-uumpisa ka, or magsusustain ka ng panibagong negosyo, o kaya naman, mag-expand ka. Kasi branch 1, branch 2, branch 3. Meat shop 1, meat shop 2, no? Hanggang sa may franchise ka na rin. Ano pa? Restructuring. Kasi dati ikaw lang, ang liit-liit ng pondo mo. No? 5,000 lang. Gusto ko, partner na tayo para 10,000 na. Restructure ninyo yun. Kasi mas malaki ang puhunan, mas malaki ang posible na kumita. Tandaan niyo yun. Mas maliit ang puhunan, mas maliit ang posibleng kumita. Ha? Ano pa? Kasi kailangan mo na additional capital kasi ngayon medyo kapos ka talaga. Dahil gusto mo pang naniniwala ka pa, magso-survive pa ang business mo, basta dagdagan lang ng additional na capital. Or baka scrap mo na, tignan mo na. What business can we put up? Number 1, may resources ka ba o wala? Kung wala, baka looks lang, pwede na puhunan. Pwede rin, no? Number 2, yung mga network mo, tignan mo. Yung partnership, baka may idea ka, siya ngayon ang magpondo, no? Or grupo tayo, naku maganda, promote tayo ng isang produkto. O kaya nga magtinda tayo ng lahat tayong lahat Banana Q, MOB Banana Q. O bakit? Kung 100 naman tayo number 1 na kiosk ng tindahan ng Banana Q sa buong mundo. May branding tayo kagad na ganun. Kasi may strength in numbers. Di ba? Ano pa? Number 3, meron kang skill, services, magbantay ka nga, mag-manage ka ng negosyo, ng ibang tindahan, ano mga pwede mong i-offer. Number 4, magaling ka sa communication, ikaw mag-middleman, ikaw mag-manager sa iba, no? Maging agent ka, mag-refer ka, no? Number 5, look for willing na investors or group. Meron kang idea na i-present mo. May mga ganyan ngayon sa BGC. Totoo yun. Kaya lang, mag-aaral ka muna sa kanila para matuto ka mag-conceptualize ng negosyo. Tapos, ang ending nun, may parang mga Shark Tanks, Shark Tank, nanonood kayo nun? May mga investors na ganun. Pe-present mo yung business idea mo ngayon. I-pitch in mo. Tapos, pwede rin sa mga bangko. I-pitch mo rin sa bangko. Bibili ng bangko yan kung maganda yung negosyo mo. Kikita ka na rin sa ganun kahit wala kang puhunan. Number 6, magputat tayo ng co-op or mga portal or mga FB page na ngayon posibleng kumita tayo sa lahat ng mga benta. Number 7, maging stockist ka or distributor. Meron kang space, tambakan ng mga produkto, na ngayon doon kukuha yung ibang mga bibili, yung mga tindahan, edi stockist ka or maging distributor ka. Number 8, consignment, maghanap ka yung tipo, benta mo yan, hindi ka naman kailangan magbayad muna. Pag nakabenta ka na lang, tsaka ka magbabayad. Meron lang mga ganyan. Maghanap ka ng mga, di ba? Kaya nauso yung mga warehouse na, di ba? Mura nila nabili or ang nangyari naman,
yung mga outlet, no? Tayo outlet dito, lagay nyo rito yung mga old stocks ng mga sapatos ninyo. Di consignment, kikita ka ron kahit walang puhunan. Yung mga warehouse sale. Mga warehouse sale. Dalhin mo ngayon sa bahay mo yun. Sa ibang bansa, yung near expiring na products, nabebenta pa rin. Galing. Meron ding bansa, kahit expired na yung products, nabebenta pa rin. Meron, totoo. Kasi lalo na sa quality naman daw ng ibang bansa. Lalo na iba, mga dela-delata, ipinapakain naman nila sa alaga nila eh. Kaya mabenta pa rin. Yan, aralin mo. Meron ako isa dati na encounter, piso lang daw niya nabibili yung shampoo sachet eh. Piso lang. Ibro mo, makabenta ka ng 1 milyon. Di ba, no? Benta mo 150 o 2 piso. Di milyonaryo ka kagad. Kaya lang, hanapin mo lahat ng magsha-shampoo. Hindi mo ako mabebentahan. Yun lang. Enter into rental contracts, yung katulad ng inaral natin kanina. Or, ikaw yung magparenta ng ibang property. No? Pag-aralan mo lang. Or, yun nga, mag-franchise ng pangalan mo, ng produkto mo. Mangutang ka sa iba, posible rin. Pagka negosyo ang gagawin mo, mas maganda, huwag kang mangungutang dahil may se-celebrate ka. Huwag gastos, huwag expense. Mangungutang ka kasi may posible kang kitain na mas malaki. Number 12, look for grants, donations. Kasi kung gusto mo mag-business, wala kang puhunan, hanap ka ng mga donor. No? Or understand mga financial management capitalization. Katulad ng mga financial institutions, mga bangko, sa totoo lang, generally, parang wala naman siyang puhunan. Bakit? Pera ng ibang tao yun eh. Diba? Yung mga insurance, wala naman siyang pera. Pero pera ng mga ibang tao yun na pinahawak kasi nga baka ma-aksidente ka sa sunod, di doon mo kukunin. Pero pera nila yun eh. Wala namang puhunan kung tutuusin eh, pero financial management yun eh. Matuto kayo ng ganun. Yung paluwagan ninyo, gawin ninyo. Paluwagan, tapos negosyo ninyo yung mga pera ninyo. Di maganda. Lahat kayo ngayon kikita. Yung co-op, gano'n naman eh. Lalo yung mga credit co-op. Di ba, no? May puhunan tayo ngayon. Sama-sama natin, 5,000 pesos, tigwa 1,000 tayo. Papautang natin dito na sigurado nating makukolekta. Kikita na siya, magiging kung magkano man. 6,000, di hati-hati na tayo doon. Financial institution. Gano'n ang ginagawa niyan. Kumikita, yumayaman. Number 14. Yun nga, power of liabilities. Tama yun, mangutang ka nga, gamitin mo kasi may power talaga ang utang. Number 15, manalangin ka sa miracle. O baka manalo ka kay Kuya Will. Baka magkampuhunan ka, magkanegosyo ka. Solutions to the needed capital, mag-start small. Simula talaga, try lang. Acquire from others. Kung di mo pwede kaya bigay sarili mo, subukan mo sa iba, kunin mo. Ano pa? Kaya naman mag-service ka. Yun ang sa partnership ninyo, yun ang contribution mo. Ikaw yung service. Siya yung pera, ikaw yung mag-manage. Ano pa? Ayun nga, hanap ko mga shared mga Shark Tank, mga other forms, mga mutual funds. Yun nga sinasabi ko, mga financial institutions. Ang tanong niyan, meron kang magandang negosyo, sigurado ka bang kikita o hindi? Pag sigurado kang kikita at may puhunan ka, huwag mo na ibenta sa iba. Huwag kang humanap ng partner. Pero kung hindi ka siguradong kikita ka, baka offer mo sa iba. At least 50-50 kayo sa lugi. Kung may bibili, kung may kakagat. Diba? O kaya naman, ikaw sigurado kang kikita, benta mo sa kanya, ikaw kikita ka, service ang i-offer mo. Diba? Siya, nasa kanya lahat ng risk. Siyang may-ari. Pero pag kumita naman talaga lahat, sa kanya yun. Ikaw, empleyado ka lang. Yan yung mga structure. Kung ikaw ba ay may-ari, partner, o ikaw ay empleyado. Ganun yun. Kaya ngayon, lilinawin mo na ngayon. Mag-invest ako sa inyo ngayon. Halimbawa, pahawakin ko kayo ng 2,000 pesos. Anong gagawin ninyo? Diba? Kikita ba tayo o hindi? Yun yung challenge. Pag-isipan ninyo. Let's say, Dok, may kikita tayo. Wala kang puhunan, ha? Meron tayong kabisyo, kabataan, ha? Natuto. Nakakabili ng mga produkto. Tapos, o-order na sa kanya mga sari-sari store. Meron na siyang inventory niya ngayon, almost 30,000 pesos. Ang galing. Tapos sabi niya,
magpapasko, Dok, maraming kailangang inventaryo. Gusto mo? Kinausap niya kami ilan o tigwa 1,000 pesos kayo. Ngayong buwan lang na to, magiging 1-2 yan. Talaga? Oo, sige, sige. Totoo nga. 1-2 nga. After 1 month, bigay niya sa amin, 1-2, pero kumita pa rin daw siya ron. Kasi napaikot naman niya yun yung kanyang mga produkto pero ang galing, yun nga, kabataan yun. Tapos yun, meron na siyang pan-delivery na electric, kung ano man, kasi sa mga kapit-bahay na tinda-tindahan. Kasi ang stock niya, inventory niya, yung mga kape-kape, pansit canton, mga ganun. Ang galing. Totoo nga. Edi, na-share niya sa akin yung kita niya. No? Who will take the risk? Eto, sa pagnenegosyo, dapat talagang sumali kayo. Right affiliations. Pag kayo lang magkakakilala, kayo lang, alam niya, alam mo, yung alam niya. Hanap kayo ng iba na talagang, pag kayong 5, milyonaryo, sumama ako, malamang sa susunod, bukas, ako rin milyonaryo na rin ako. Kasi napalibutan ako ng mga milyonaryo pero kung mga kasama mo lagi, puro mga magikero. Magician yan. Sumama ka, religious group, mga right group, mga professional networks, no? Mag-partner sa government, kahit sa mga government, no? Sumali kayo sa mga activities doon, no? Mga magko-complement sa products ninyo. Ano mga pag-iisipan na ninyo ngayon? Hanap na kayo opportunities, test the waters, subok-subok na, and how you handle failures. Pag pumalpak ba, paano nyo na-handle? Okay? Saan magsisimula? Ayan na, sa product skills mo, your capacity, inaral na natin to nung last lecture natin Reminder lang ito. Yung market, medyo mag-scout na kayo. Ano yung operations na gagawin ninyo? Naku, araw-araw gagawin ko to. At yung pagmamanage na gagawin mo, paano mo, ma-compute, kikita ka ba? Mag-handle ka ba ng tao? No? At syempre, yung vision, yung plans ninyo, tutuloy nyo pa ba? Ang ganda pa ng pangarap ko. Gusto ko maging number 1 na seller ng karne dito sa lugar namin. Di okay. Pag-aralan mo. Tingnan mo, ha? What's next? Naku, yan na. Gagawa na kayo ng mga business plan. Test the waters. And we're praying na sana may makuha tayong mga investors. Pero, syempre sa inyo, hindi na effective tong slide na to. Wala na yan. Hindi mukhang effective na kasi 5K saka 10K. Echos na sa inyo yan. Okay. Gagawa ng business plan. Pag binasa nyo yung libro, nandiyan na yung kung paano gagawa ng simple business plan. No? Hindi ko na aaralin ito. Ile-lecture to. Bahala na kayo mag-advance reading. Okay. Tapos sa susunod naman, ito na yung susunod na schedule natin ng mga lectures. Thumbs up! Thumbs up! Yun. Any comment, reaction? Siyempre, bago kayo mag-isip niyan, pasalamatan natin ang Rotary Club Cosmopolitan Cubao, President Cesar. Pasalamatan natin ang BBG Foundation Incorporated. Pasalamatan natin ang Magicians Foundation Incorporated. At syempre, pasalamatan natin si Sir Philip ang Ako Bida! Ano pa? Comment, question? Okay ba tayo? Looking forward to the next lecture. Let's roll. Okay. Dito nagtatapos ang ating lecture number 2, Vision Pagnenegosyo Batch 17, kasama ang MagFi. Kaya sa susunod na lecture ulit, no? Tandaan ninyo lamang sa nagnenegosyo ang nag-aaral, lamang sa nagnenegosyo ang may katuwang, no? Sa pag-aaral, kasama sa pagnenegosyo, lamang sa nagnenegosyo ang sumusubok, at syempre ang merong Diyos. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless. Bye-bye!